Maligayang pagdating sa aking channel. Kung naririnig mo ito, ibig sabihin hindi ka nag-iisa ngayong gabi. Kung biglang lumamig ang iyong hininga at makita mong umuusok ito sa dilim, hindi iyon dahil sa panahon. May kasama ka. Hawakan mo ng mahigpit ang kandila. Huwag mong hayaang mauna silang makakita sa iyo kaysa sa apoy. At kung maramdaman mong may kamay na dahan-dahang humawak sa balikat mo, huwag kang kikilos. Baka pangalan mo ang susunod na isusulat sa lupa. Ako ang tagapagsalaysay. At ngayong gabi, bubuksan natin ang pintong matagal nang nakapinid. Handa ka na ba? Simulan natin ang gabing ayaw nang matapos. Akala niyo ba hindi ko mararamdaman at malalaman? Ramdam na ramdam ko kanina na nakipagsanib yung kabayo na yun sa kaibigan mo. Kaya nga nagkaroon ng eclipse eh. Dahil ang hari ng mga tikbalang ay nakipagsanib sa isang tao na may katawang lupa. Ano naman? Hindi magtatapos ang eclipse na to at matatalo na rin kita. Kung nagmamadali ka sa kamatayan mo, pues pagbibigyan kita. Magandang araw sa inyo mga kayanggaw, lalo na sa mga voice actors na magbibigay ng buhay sa kwento ko ngayong araw. Anong gagawin mo kung isang tikbalang ang hihingi ng tulong sa'yo? Noong panahon ng kagipitan ko, hindi ako kumapit sa patalim, kundi kumapit ako sa dilim. Ako nga pala si Pedring at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Aray! Aray, Kuya Topper! Sakit po ng tenga ko eh! Psst! Hoy! Anong kaguluhan ng meron dyan? Kuya Pedring! Pare Pedring! Oh, nakabalik ka na pala dito! Teka, kailan pa? Ano to? Anong nangyayari dito? Oh, wala bang magsasalita sa inyo? Kenji, Topper? Kasalanan ko po kasi Kuya Pedring eh. Bakit? Tumakas po kasi ako gabi, kaya piningot po ako ni Kuya Topper. Paring Topper naman. Huwag mo namang pingutin kaagad yung bata sa tenga. Mas maigi, kausapin mo muna. Nakailang sabi na kasi ako sa batang yun eh. Magtigas talaga ng ulo. Para na nga akong sirang plaka, kakapaulit-ulit dyan sa bilin ko. Eh kahit na, huwag mong sasaktan ng bata. Ikaw naman oh. Kenji, makinig ka sa kuya mo. Di ko na po uulitin. Sus, 1,000 beses ko nung narinig yan sa'yo, Kenji. Mamayang gabi tatakas ka na naman. Saan ka ba kasi pumupunta, Kenji? Bakit ka ba takas ng takas? Doon po. Saan doon? Doon yung tumatambay sa malaking puno sa may plaza. Sama yung mga kaibigan niya. Ayaw na ayaw ko sumasama siya sa mga batang yun kasi nga nagyoyosi sila. Yosi? Teka, sabihin mo nga Kenji. Huwag mo sabihin na naninigarilyo ka na ha? Hindi ako nagyoyosi Kuya Pedring no. Yung mga kaibigan ko lang. Bex man, di talaga ako nagyoyosi. Baka mamaya kami lang ng Kuya Topper mo ang niloloko mo ha? Pag hindi kami nakatingin, baka mamaya nagyoyosi ka na rin pala. Hindi po talaga. Cross my heart po talaga, hindi ako naggaganon. May pa-cross my heart ka pa. Di ba't pinatawag ako ng teacher mo? Nung nakaraang buwan lang kasi nahuli kang nagyoyosi gamit yung papel. Paluin kita dyan eh. Huwag naman po. Ay nako Kenji, huwag na huwag ka maninigarilyo, nakakasama sa kalusugan yun. Bakit po kayo Kuya Pedring? Nakikita ko kayo nagsisigarilyo at nagbebenta pa nga kayo eh. Ibang usapan na yun. Bakit po ako bawal? Pero kayo pwedeng manigarilyo. Kasi matatanda na kami. Ba't gusto mo bang mag-ayos sa amin? Hindi po. Abay, yun naman pala eh. Kaya huwag na huwag ka maninigarilyo ha. Nakakaintindihan ba tayo? Opo. Oh, maiba nga pala ako. Pedring, saan ka nga pala pupunta? Saka kailan ka nakabalik dito sa probinsya? Kagabi lang ako nakarating, si Aling Marta. Nandiyan ba? Anong Aling Marta? Hindi pa ba nakita yung tarpaulin sa ibabaw ng bahay niya? Tumingin ka nga doon sa taas. In loving memory of Marta? Uy, teka, seryoso ba to? Namatay na si Aling Marta?
Nung nakarang linggo yung libing niya. Ano raw yung kinamatay? Ang sabi raw leukemia. Leukemia? Yun ang sabi nila. Akala ko ba healthy living yun? Teka, di ba vegan yun? Bakit nga kami dito, mga kapitbahay niya, hindi naniniwala na wala na si Aling Marta eh. May ipapatingin sana ako eh. Bakit? Napano ka? Ang bigat kasi ng pakiramdam ko eh. Magpapailot sana ako kaso sumalangit na pala siya. Bakit? Ano bang nararamdaman mo sa katawan mo? Para bang hirap akong huminga? Naku, hindi si Aling Marta ang kailangan mo. Pumunta ka doon sa center. Yan, kakasigarilyo mo yan eh. Baka mamaya may TB ka na. Medyo kinabahan ako sa puntong yon. Kasi tama naman yung kaibigan ko si Topher eh. Malakas din kasi akong humitit ng yosi noon. Baka nga sa ilang taon ng pagbibisyo ko eh, may sakit na ako sa baga. Kinabukasan, pinuntahan ko na agad yung malapit na center sa amin para magpa-check up. Hindi pa ako nalalapatan ng gamot, guminawa na yung pakiramdam ko dahil sa magandang babaeng nakatagpo ko na kahit sinigaw-sigawan niya kami ni Topher eh, ayos lang sa akin. Tigil mo na kasi yung paninigarilyo mo, pare. Hindi naman kasi pwedeng biglain yun. Ano ba kasing pinagkakabalahan mo sa Maynila? Wala naman masyado. Nagtitinda lang ako ng sigarilyo. Siguro mas lumala yung pagbibisyo mo ron, ano? Kasi doon sa Maynila, walang makakapagsabi sa'yo, walang makakasita eh. Sinusubukan ko naman tumigil eh, kaso hinahanap-hanap talaga ng katawan ko. Kanya naman talaga ang bisyo. Pag nasimulan mo na, mahirap na tumigil kasi hinahanap na ng sistema mo. Teka, sana walang masyadong tao sa center. Asa ka pa. Pre, tingnan mo ho. Ang alin? Yung babae. Naglalakad dun sa unahan natin. Bakit? Alam mo ba yung pangalan niya? Hindi. Teka, ngayon ko lang nakita yung babae yan dito. Ang ganda niya pare. Ayan na naman tayo. Check up ang pupuntahan natin pare, paalala ko lang ha. Hindi ko naman nakakalimutan yun. Naku, bilisan na nga lang natin sa paglalakad. Teka, yung wallet niya nahulog. Psst! Hoy, miss! Miss, yung wallet mo! Hindi niya tayo narinig ha. Miss, yung wallet mo! Pulutin mo na lang pare. Ay naku, ano ba naman yun kaganda-gandang babae, bingi naman. Miss, yung wallet mo! Dali-dali kong pinulot ang wallet ng babaeng nahulog mula sa bulsa ng pantalon niya. Nung iabot ko na sa kanya, bigla na lang to nagtaray. Napagkamalan pa ako nagnakaw ng wallet niya. Mabilis kaming nagpaliwanag ni Topher pero hindi siya naniwala at agad itong padabog na naglakad palayo sa amin. Yung wallet ko! Miss, ito nga pala yung wallet mo. Hoy, ba't nasa'yo yan? Nahulog mo to, miss. Babalik nga sana namin eh. Kunyari pa kayo ha? Ako ba niloloko niyo ako? Miss ako. Nagkakamali ka. Nahulog mo talaga to, ibabalik nga sana namin to. Akin na nga yan. Sa susunod huwag kayong maunguha ng hindi sa inyo ha. Ang maldita naman ito, nabulot na nga lang namin yun eh. Kahit buksan mo pa yan, walang kulang dyan. Siguraduhin niyo lang. Baka asta naman, 50 pesos lang naman pala yung laman yun. Kaya nga ako naiirita eh. Kasi ito na nga lang yung natitira sa pera ko, kukunin niyo pa. Ako sa inyo, dyan na nga kayo. Ano problema nun? Sino nga yung tinulungan sa patong galit? Ay nako, mga babae nga naman talaga oh. Porkit ganito ang mukha namin, pagkakamalan mo kami magnanakaw. Hoy, malinis yung konsensya namin, hoy! Kaya mo na, baka wala lang sa mood. Anong kinaganda niya? Ganun din yung pangit ang ugali. Ay naku, halika na nga pare. Mukhang kailangan ko na rin magpa-check up. Bakit naman? Magpapacheck up ako ng blood pressure ko. Buisit na yan, tumaas yung dugo ko dun sa maldita babaeng yun. Kalma ka lang pare. Parang... Teka, parang nadidilim yung paningin ko pare ah. Ano? Oo, parang naninig yung dibdib ko. Seryoso ka ba dyan pare? Oo, nahirapan ako. Nahirapan ako huminga.
Sabi ko sa'yo, hayaan mo na lang kasi. Teka. Umupo na muna tayo dito. May tubig ka ba dyan, pare? Meron ako dala dito. Ito. Aba, marami sana. Pare! Uy, Topper! Ay, Diyos ko, nawala na malay si Topper. Tulong! May nawala na malay dito. Tulungan niyo ako! Sadyang mapapa, ay, buhay ka na lang talaga. Dahil imbis na ako yung magpatingin sa center dahil masama yung pakiramdam ko, ako pa ang nagbuhat kay Topper papunta sa malapit na ospital at na-confine pa ito doon. Hindi ko mawari sa mga oras na yun kung saan nanggagaling yung sakit sa dibdib ko. Sa sakit ko ba? O sa kaba sa pangamba na baka matuluyan tayong si Topper? Kuya Pedring? Buti naman nandito ka na, Kenji. Paano po si Kuya Topper? Tumaas daw yung presyon niya. Hala, magiging maayos lang po ba siya? Oo naman, malalampasan niya ng Kuya Topper mo, no? Ano po bang nangyari? Kala ko po ba mapapacheck up kayo sa center? Doon nga sana ang punta namin, kaso may nangyari habang nasa daan pa kami. Bakit ho? Napaway ho ba kayo? Konting sagutan lang. Masyado kasi siyang nagpa-apekto kaya ganun yung nangyari. Sana magising na siya. Magigising din yan. Sabi ng doktor, magiging maayos din ang kalagayan niya. Ano po yung nakakabit sa ilong niya? Oxygen daw yan para may suporta sa paghinga niya. Hindi ba dapat kayo yung may kabit na oxygen kasi sabi niyo nung nakaraan, nahihirapan kayong huminga? Nung nakaraang araw yun, mas kailangan na ng kuya mo ngayon eh. Pagaling ka, kuya. Parang napupundi na yata tong ilaw ng kwarto na to . May sira po ba yung ilaw ng ospital, Kuya Pedring? Maya-maya lang may pupunta rin na mag-aayos niyan. Takot naman yung ilaw nila dito. Parang yung mga nasa horror movie na pinapanood ko . Sus, papaniwala ka naman dun. Ano yung ingay na yun? Hindi ko rin alam, kuya. Parang nanggagaling dyan sa labas . Diyan sa may bintana. Nasaan ako? Kuya Topper! Paring Topper! Buti naman ayos ka lang. Anong nangyari? Bigla ka na lang kasing nawala ng malay nung inabot ko sa iyo yung bote ng tubig . Ganun ba? Kuya, huwag ka na kasi masyadong magpapadala sa damdamin mo. Sabi kasi ni Kuya Pedring may nakalitan ka daw sa daan . Kaya yan, tumaas yung blood pressure mo. Pasensya na kung pinag-alala ko kayo . Ayos lang pare. Para saan pat matalik tayo magkaibigan . Hindi kasi naging abala pa ako sa'yo. Ikaw nga tong dapat pupunta ng center . Ayos lang. Huwag mo nang isipin yun. Ano yung ingay na yun? Kanina pa nga namin naririnig ni Kenji yun . Parang nasa labas galing yung ingay. Teka, parang nilalabig ako. Gusto mo bang isarado ko na lang yung bintana? Ayos lang sana kasi giniginaw talaga ako . Teka, anong oras na ba ngayon? Mag-aalas 10 na ng gabi. Ilang oras ba akong nakatulog? Mga 6 na oras yata. Ganun ba? Diyan ka na lang muna. Sasara ko lang tong bintana. Kuya Pedring, ano yun? Bakit nandyan yung nilalang na yan sa bintana? Wala naman dyan yan kanina. Kuya Pedring, parang papasok siya! Umalis ka dyan, kalimaw ka! Tulong! Tumawag ka ng tulong, Kenji! Tulong! Tulong! Parang yung Kuya Topper mo ipakay niya dito. Lumayo ka sa kuya ko! Alimaw ka! Tulong! Tulungan niyo kami! Kala mo natatakot ako sa'yo Etong sa'yo! Kenji! Huwag yan! Oxygen tank yan ng kuya mo! Umalis ka na dito! Hindi ako makahinga. Kenji! Yung Kuya Topper mo! Hindi makahinga! Hayaan mo kami! Bumalik ako saan ka nang galing!
Kenji naman, parang awa mo na. Huwag naman yung oxygen tank ng kuya mo. Iba na lang yung gawin mo pang hampas. Ibalik mo yun. Yung kuya mo, Kenji, napumudla na siya. Hindi na siya makahinga, oy. Umalis ka na! Yung kuya mo, Kenji. Yung kuya mo, oy. Ayan, Kuya Pedring, umalis na. Kala niya, matatakot niya tayo ha. Kuya Topper? Ikaw kasi, yung oxygen tank ba naman yung pinanghampas mo? Hindi tuloy makahinga yung kuya mo. Pasensya na kuya, nataranta kasi ako eh. Naku, tulong nurse! Nurse! Yung pasyente namin dito hindi na gumagalaw. Kuya Topper! Kuya, gising! Tulong! Tulungan nyo kami rito! Kasalanan kasi lang nilalang na yun kuya eh. Nataranta kasi ako, hindi ko na malayan na machine pala yun ng oxygen. Pasensya ka na. Kuya! Pare Topper! Pare! Awa mo na! Ano ba naman yun oh? Huwag ka naman sumama sa liwanag pare! Kuya! Kuya, gising! Dahil sa taranta namin sa biglang paglitaw ng isang mabalahibong nilalang na may pangil, dali-daling hinampas ito ni Kenji gamit yung machine ng oxygen na kinabit kay paring Topher. Nagtagumpay nga si Kenji na mataboy ito palayo. Pero kapalit naman nun ang kamuntikan ng sumama yung kaibigan ko sa liwanag dahil nawalan pala siya ng suporta sa paghinga niya. Buti na lang at tagumpay siyang na-revive ng mga nurse ng sandaling yun. Yan ang kabuuang utang natin sa ospital. Salamat sa pagkampas ng machine ng oxygen ha. Nagkaroon pa tuloy tayo ng napakalaking utang. Patingin nga. Kita mo na. Ang laking halaga naman nito. Saan naman tayo makakapulot ng 34,000 sa ganitong panahon? Ano ba kasi nakain nyo at pinaghahampas nyo ng oxygen tank yung aswang na yun? Nakasira pa tuloy tayo ng gamit dun. Malamang sa malamang nataranta yung bata kaya dali-dali niyang inabot eh. Ano ba kasi nakita nyo sa bintana na yun nung gabing yun? Naku, kuya, kung alam mo lang, kahit tanungin niyo pa si Kuya Pedring, sobrang nakakatakot nung nakita namin, no? Oh, ano ba kasi yun, Pedring? Hindi ko alam kung ano yung nakita ko eh, pero kakaiba yung nilalang na yun. Sobrang tangkad niya, at saka mabalahibo, at may matatalas na kuko. Pati nga pangil niya ang taas eh. Niloloko nyo lang ata ako eh. Kung niloloko ka namin, magagawa kayo ni Kenji na hablutin yung oxygen mo na sumusuporta sa'yo. Hindi no. Kakaiba talaga yung nilalang na yun pare. Parang narinig ko na yung sinasabi mo noon ha. Anong ibig mo sabihin? May nagkwento na rin sa akin noon ha. May nainkwentro silang parehong nilalang na kagaya dyan sa sinasabi mo. Talaga? Naalala ko na. Ano yun? Si Aling Marta. Tama, naalala ko na. Si Aling Marta yung nagkwento sa akin noon. Napag-usapan namin na madalas siyang naririnig yung kalabog sa bubong niya bago pa man siya magkasakit na malubha. Nainkwentro rin pala ni Aling Marta yung nilalang na yun. May iba pa ba siyang sinabi tungkol sa halimaw na yun? May sinabi pa siya sa akin eh. May pangalan yung nilalang na yun eh. Isang uri daw yun ng aswang. Aswang? Oo, aswang. Ibig sabihin inaaswang ka sa gabing yun? Huwag ka na masabi ng mga bagay na yun. Kinikilabutan ako sa'yo eh. Alam ka naman kami ni Kenji ang pakay niya. Di naman kami nakakasakit eh. Sabi ng mga matatanda, gustong gusto raw ng mga aswang ang amoy na may sakit at sanggol. Ay nako, huwag na nga lang natin pag-usapan yung bagay na yun. Kinikilabutan lang ako eh. Mas mabuti pa mag-isip na lang tayo ng paraan kung paano natin mababayaran tong utang sa ospital. Namang problema na nga rin ako kasi wala akong trabaho ngayon eh. Alam mo namang bago lang ako dito at kakabalik ko lang kaya naghahanap pa ako ng trabaho. Nag-isip ka na ba na mag-apply ng mga trabaho? Hindi pa nga eh. Sinusubukan ko naman pero wala eh. Pero kahit kargador, wala talaga eh. Alam mo, mabuti pa sumama ka na lang sa amin ni Kenji. I-re-recommenda kita sa boss namin. Teka, ano bang trabaho ang pinagkakaabalahan nyo ngayon? Street sweeper. Anong trabaho namin ni Kenji? Malaki-laki rin yung kita nun ha. Talaga? Oo naman. Tuwing madalang araw lang tayo magwawalis tapos
Susundan na natin yung pagpupulot ng basura mga alas 10 ng gabi. Maganda nga yan. O sige, ilakad mo naman ako sa bossing mo. Ayos na rin yung trabahong ganun. Para naman makapagbigay ako sa'yo dito sa babayaran nyo sa ospital. Ay nako, mabuti pa nga nang hindi ka malulong sa pagsusugal mo. Napag-isip-isip ko na rin yan eh. Sige na, matulog na muna ako ha. Teka. Matutulog? Alas 9 pa lang ng umaga. Hindi kasi ako nakatulog kagabi na maayos, no? Bakit naman? Teka, huwag mo sabing tumakas na naman si Kenji. Hindi. Inalagaan nga ako ni Kenji eh. Ba't ka naman kinulang sa tulog? Hindi kasi ako nakatulog kagabi kasi... May nararamdaman ka bang masakit sa katawan mo kagabi? Patapusin mo muna akong magsalita. Ay nako. Ang gusto ko sabihin, kagabi kasi, may kumalabog na naman sa bubong ko. Ha? Teka, na naman? Ano ibig mo sabihin mong na naman? Simula kasi yung nakalabas ako ng ospital. Palagi na lang may kumakalabog sa bubong namin eh. Lalo na kapag sumasapit yung alas 12. Tuwing alas 12? Tinanong ko si Kenji kung may naririnig din siya eh. Sabi niya wala naman daw. Parang ako nga lang nakakarinig ng pagkalabog na yun sa bubong eh. Hindi nga ako makatulog kasi nga ang ingay ng yero sa bubong. Yung bang kinakaluskos yung yero ng kuko na matulis. Alam mo, napaisip nga ako eh. Baka mamaya nababaliw na ako eh. Siguro kung sa iba mo yan sasabihin, mapagsasabihan ka talagang baliw ka. Pero ako pare, naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ka sa akin na totoo yung naririnig ko tuwing gabi? Oo naman. Malakas ang kutob ko na may nanggagambala sa'yo. At yung parehong nilalang na yun yung nakita natin sa ospital. Pare? Bakit? Palagay mo ba inaaswang ako? Parang ganun na nga. Naku naman may kakilala ka ba manggagamot? Wala eh. Pero pwede naman tayo maghanap. Parang maghanap na tayo. Hindi na ako makatulog tuwing gabi. Alam ko yung sinasabi ni Topher sa akin dahil pati ako nakakaranas din ng kakaibang kalabog sa bubong ko simula nung gabi na nakita namin yung nilalang na yun. Di ko na lang sinabi pa kay Topher dahil baka mas lalo lang madagdagan yung pag-aalala niya eh. Gayon man, tinuloy ko yung pamamasukan bilang street sweeper na hindi ko alam na magdadala pala sa akin sa kakaibang karanasan sa buhay ko. Uy, pare Topper, kanina pa kayo nandito? Pagbawa ko pala. Anong nangyari sa'yo? Bakit puro bandage ka? Nasaan si Kenji? Nandun siya sa may unahan. Siya ba yun? Yung may hawak ng sako? Oo, siya yun. Teka, paano ka pare? Hindi epektibo. Hindi epektibo ang alin? Yung binigay na magagamot sa atin. Nandito malabsa nila lang na yun yung pangsaboy na binigay sa amin. Ano? Huwag mong sabihin, yung nilalang na yun, yung may gawa niyan kaya puno ka ng bandage sa katawan mo. Pinasok kami kagabi. Di sana tumawag na lang kayo ng tulong sa mga kapitbahay ninyo. Paano hihingi ng tulong? Ayaw nga akong tulungan kasi nagsisinungaling lang daw ako at gumagawa ng kwento. Ano? Teka, bulag ba sila? Hindi pa nila nakikita? Wala tayong magagawa. Hindi nga ako makalabas ng bahay pagsapit ng alas 7 dahil gising na ang mga kapitbahay ko nun eh. Pinagtitinginan nila ako pagkatapos nun pinagtatawanan. Kainis naman yung mga kapitbahay nyo dyan. Ito pang mas malala. Naalala mo yung malditang babae na nakasagutan natin? Oo, bakit? Dahil namatay na si Aling Marta, naisipan ng mga anak niya na ibenta ang bahay niya at ang babaeng yun ang nakabili. Masama pakiramdam ko, naging kapitbahay ko pa yung babaeng yun na maitim ang budhi. Talaga? Ayos. Ano ayos? Ayos kasi may gusto ko sa babae yun. Ako sinasabi ko sa'yo, pare Pedring. Ayusin mo yung pagtingin mo. Marami pang mas magandang babae at higit sa lahat, mabait. Ewan ko pa. Mula nang lumipat yung babae yun sa malapit sa bahay namin, hindi na ako mapakali. Tumagdag pa yung nilalang na naggagambala. Napadaos-dos tuloy ako sa may hagdan. Ano nga yung sinabi ng manggagamot na yun? Ewan ko sa kanya. Hindi na ako maniniwala sa mga sinasabi niya, no? Hindi ba sabi niya isang uri ng aswang yun? May nabasa kasi ako dati na nagsasabing takot ang mga aswang sa asin. Talaga ba? Ay nako, baka mamaya hindi lang daos-dos ang matanggap ko niyan. Naku, baka mas malala pa sa sitwasyon ko ngayon.
Subukan mo lang kasi. Sige, mamaya. Susubukan ko magsaboy ng asin sa bumong namin. Maglamig naman ang hangin eh. Malamang madaling araw pa, no? Para naiihi tuloy ako. Umiiki na doon, sa kabilang kanto. May public siya doon. Ewan ko lang kung binuksan ba yun ni Mang Teban. Sige. Puputok na yung pantog ko eh. Umihi ka na. Masama magpigil ng ihi. Teka. Dito na nga lang ako sa malaking kahoy. Seryoso ka ba? Uy, pasok ka ba? Kung saan ka na lang umiihi, ha? Safety ko na kaya. Bahala ka dyan. Basta ihi na ako dito sa malaking kahoy ha. Magtabi-tabi po ka dyan, hoy. Psst. Ha? Psst. Sino yun ah? Hoy Kenji, ikaw ba yan? Ang alin po? Yung naninitsit. Namumulit nga lang ako ng basura dito eh. Sino yun? Anong ginagawa mo dyan? Umiihi ako. Bakit dyan kayo umiihi? Bakit naiihi na nga ako eh? Alam niyo bang may multa pag umiihi kayo dyan? Ewan ko na lang talaga sa inyo, Kuya Pedring. Pag may nakita sa'yo dyan, mumultahan ka talaga. Tayo lang naman nandito kaya ayos lang yan. Bilisan niyo, Kuya. Baka may makakita pa sa inyo eh. Ito na. Sandali. Kuya Pedring, pasuyo naman ako sa walis tingting oh. Diyan lang ako sa may halaman. Ito ba? Oo, Kuya. Maraming salamat. Kenji, alam mo, sa totoo lang, nag-aalala ako sa kalagayan ninyo eh. Anong oras ba umaatake yung nilalang na mabalahibo kagabi? Mga alas 12 na. Malapit na yatang mag-alauna nun eh. Bakit mo natanong? Kasi kagabi may kumalabog din sa bubong ng bahay ko. Pero mas maaga. Tapos sigaw ako ng sigaw kagabi pero wala rin tumutulong sa akin. Pero nung kinabukasan, nagtanong ako sa mga kapitbahay ko. Ang sabi, wala naman daw silang narinig dun sa sigaw ko. Di ba hindi naniniwala yung mga kapitbahay mo kay Kuya Topper mo? Hindi kaya pareho yung nangyayari sa akin sa nangyayari sa inyo? Hindi din kayo naririnig ng mga kapitbahay ninyo eh. Parang gano'n na nga po. Kung ganun pala, baka tayong tatlo talagang puntirya ng halimaw na yun. Kaya tayo lang yung nakakarinig sa kanya. Yan yung kutob ko. Kuya naman, tinatakot niya naman ako eh. Huwag mo na nga lang isipin. Atin lang to ha. Huwag mo nang sabihin pa sa kuya mo, baka mamaya mag-isip pa yun. Masusunod po, Kuya Pedring. Sa bahay niyo na ako magpapalipas ng gabi. Baka kasi mamay balikan kayo ng mga nilalang na yun eh. Kakailanganin niyo ako kung sakali. Lalo na yung kuya mo, pilay pa naman yun. Sa totoo lang takot na ako nung mga panahong yun pero hindi ko na lang pinapahalata dahil maliban sa lalaki ako, kilala ako sa lugar namin na nabasagulero at matapang kaya kahit kabado, pinipilit ko pa rin kumalma dahil ayokong matawag na duwag. Kinagabihan nga, uminom na lang ako ng beer, ang painit ng katawan at pampawala ng kaba habang pinapalipas ang oras sa bahay ni na paring Topper. Pare, lasing ka na. Huwag na masyadong uminom ng beer. May duty pa tayo bukas. Huwag ka na mag-alala. Ano ka ba? Kaya akong magwalis bukas sa plaza. Ako pa to. Mabuti pa, matulog ka na lang kaya. Hindi pare. Hihintayin ko yung halimaw na yun kasi ano ba talaga gusto niya sa atin Bakit sa dinabi tayo mga tao dito sa lugar natin? Tayo na ng ginagawang bahanan niya. Sino ba yan? Magdasal na nga lang tayo. Hindi pare, laban natin to. Ngayong gabi tatalunin ko yung halimaw na yan. Hindi ako mahilig sa exotic na pagkain pero bang nahuli ko talaga yung kubag na yun. Makikita niya. Gagawin ko talagang papaitan yun. Maggambala na siya sa lahat. Walang sa kagaya kong mayamat sa... Kita mo ba itong beer na to pare? Wala mo anong sabi dito? Ano? Ang sabi nila, ang beer na to lakas ng tama.
umantay ang halimaw na yun sa akin dahil tatamaan talaga yun. Hindi ako kabayo pare ha, pero matitikman niya yung sipa ng lasing na may insomnia. Ayaw niya magpatulog. Pues, hindi ako matutulog. Bukas ang mga mata ko pare. Bukas na bukas. Ewan ko sa'yo pare. Akala siguro ng mga nilalang na yun matatakot ako sa kanya pues. Oy, nagkakamali siya ha. Ang kamali siya. Kung ayaw mo talaga tumigil sa pag-inom, manahimik ka na lang. O siya, akit ako sa taas. Magpapahinga na ako. Nandito na siya. Pare! Pare, dito ka lang. Ano? Taga, bakit naman? Samahan mo ako. Ba't naman kita sasamahan? Natatakot ako eh. Ano? Ikaw nga ito sigaw na sigaw niya kanina. Tagahanap ng halimaw na yan. Tinawag mo pa kasi. Kanina yun. Pero ngayon nagbago na yung isip ko. Pedri, Diyos ko, yan na siya. Tulungan mo ko eh. Pedri, garapin mo yan. Ikaw nang tawag kasi yan eh. Kanina kung sinasabi mo, gagawin mo papapaitan yan. Hindi ko kaya. Nagbago na yung isip ko. Nawala yung amats ko eh. Masyadong malaki yung nilalang na yan. Ano gagawin natin? Itapoy natin. Paano nga? Asin. Kumuha ka asin. Wala kami asin. Naubos na. Kasi sinabay ko na lahat sa babungan eh. Wala namang epekto yung sa aswang na yan eh. Nandiyan na siya. Takbo, Topper! Takbo! Ano? Mas malaki pa ba makakatakbo tayo sa kalagayan na to? Para bandage na nga yung katawan ko. Ano gagawin natin? Para maimatay na lang ako. Ano? Uy, labanan mo naman pare. Hindi ka pwede maimatay dito. Hindi ko na kaya. Maimatay na talaga ako. Hoy pare! Naman ka na ba yan? Matay pa talaga ako pare! Huwag ka lalapit. Aalis talaga ako. Pare Topper, patawarin mo ako pero hindi ko talaga kaya. Para! Masakay ako! Para! Doon po tayo sa prokwarto. Bilisan po natin. Dahil may umabol sa akin ng libaw. Kinabukasan, nagising ako sa malakas na katok mula sa labas ng bahay ko. Napabalikwas ako nang mapagtantong si Kenji pala yung kumakatok sa pinto ko na humihingi ng saklolo dahil sa kalagayan ng Kuya Topher niya. Nang sabihin nito, ang biglang pagpanaw ng kanyang kuya sa mismong umagang yun. Doon ko lang naalala lahat ng nangyari nung gabing lumipas. Kuya Pedring! Kuya Pedring! Kuya! Kuya, buksan niyo po yung pinto! Ano ba yan? Sino ba yung katok na yan? Kuya Pedring! Kuya, kailangan kita ngayon eh. Si Kuya Topher. Kenji, ikaw ba yan? Kuya, buksan niyo na yung pinto. Ako to. Teka lang. Umaga na pala. Hindi na ako nakapagwalis na plaza. Kuya Pedring, si Kuya Topher ko eh. Si Topper? Teka, anong nangyari kay Topper? Umuwi ako kagabi, iniwan ko siya. Tapos sumakay ako ng isang kabayo na ewan eh. Hindi ko na naalala kung paano ako nakauwi. Basta naiwan ko na lang yung kuya mo eh. Hindi ko na maalala yung lahat. Nalasing kasi ako eh. Ano ba nangyari sa kanya? Wala na po siya, kuya. Ano? Kaya po pumunta dito kasi di ko alam kung ano gagawin eh. Nung nagising ako kanina, nakita ko na lang po si Kuya Topher ng handusay. Tapos hindi na siya humihinga. Walay ko ba kuya kung may nangyari kagabi kasi wala naman ako narinig na kahit anong kaluskos o kahit anong ingay. Hindi ito pwede mangyari. Teka, nasaan si Pare Topper ngayon? Nasa bahay pa rin po. Sa kaya yung mga kapitbahay po yung nasa bahay. Naghihintay sila ng sasakyan mula sa punerarya para masikaso na po si kuya. Hindi ito pwede mangyari. Teka, sandali, pupuntahan ko siya. Kailangan ko makita yung kaibigan ko.
Kumaripas ako ng takbo papunta sa bahay na paring Topher. Nabutan ko yung bahay nila na napakaraming tao. Pati mga kapitbahay nila nagulat sa biglaang pagpanaw ng kaibigan ko. Kagaya din ng mga nagdaang gabi, wala silang ingay na narinig mula sa bahay ni Topher. Kinapa ko yung pulsuhan niya at nanlumo ako nang makumpirmang wala na nga talaga ang kaibigan ko. Wala akong nagawa kundi padala yung katawan nito sa punerarya para maimbalsa mo na at maayusan para sa kanyang burol. Patawarin mo ako, Kenji. Wala na talaga siya pulso. Wala na talaga yung Kuya Topper mo. Bakit ka naman humingi ng tawad, Kuya Pedring? Kung hindi lang sana ako naduwag nung gabi yun eh. Baka natulungan ko yung Kuya Topper mo. Huwag niyo pong sisihin yung sarili mo, Kuya. Lamang may gusto sa nangyari. Ako nga eh. Ako yung kasama ni Kuya sa bahay pero wala din akong nagawa para sa kanya. Kundi lang sana ako nalasing nung gabi yun. Kuya, wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Siguro, oras na talaga yun ni Kuya Topher. Sana matahimik na siya sa kabilang buhay, no? Doon, Kuya, makakapagpahinga na talaga siya. Di na siya gigising ng maga para magwalis sa plaza. Di na din siya mangungulekta ng basura sa 10 oras ng gabi. Hindi. Kasalanan ko talaga to eh. Huwag niyang sisihin yung sarili mo, Kuya. Baka oras niya na talaga. Ipaghihiganti ko yung kuya mo, ha? Ipaghihiganti ko siya. Ha? Ano sinabi mo, Kuya? Ibig ko sabihin, ipagpapatuloy ko yung mga magagandang bagay na nagawa ng kuya mo. Siguraduhin ko aalagaan kita. Maraming salamat po sa malasakit, Kuya. Hindi. Hindi ito maaari. Look, bakit nandito siya? Siya yung babaeng nakaaway ng kuya mo ha. Yan yung bagong lipat na kapitbahay namin eh. Siya yung nakabili sa bahay ng namayapang si Aling Marta. Nakwento nga ni paring Topper sa akin yan. Teka, bakit nandito siya? Hindi naman sila magkaibigan ng kuya mo ha. Ayaw na ayaw niya nga sa Kuya Topper mo eh. Araw-araw na lang ako nakakarinig ng reklamo sa kuya mo patungkol sa babaeng yan. Bakit nandito siya? Lakas-lakas pa ng iyak niya. Hindi ko rin alam eh. Hindi. Hindi ito maaari. Hindi ito pwede. Kuya, di kaya mag-ex sila ni Kuya Topper? Mag-ex? Di naman siguro ganyang kalakas yung iyak niya sa patay na katawan ng kuya ko kung walang namagitan sa kanila, di ba? Parang ganun na nga. Kaya siguro ayaw na ayaw ng kuya mo sa kanya dahil baka mamaya may nakaraan nga talaga sila. Sino may gawa nito? Mababayan talaga siya sa akin! Miss? Hindi ko matatanggap to. Miss, nandito na yung mga taga-Breathless Funeral Service eh. Hindi ako papayag na kukunin yung katawan na to. Ate, naiintindihan naman namin po yung pinagdadaanan niyo pero wala na si Kuya eh. Kung ano man po yung namamagitan sa inyo ng kuya ko, sana pakawalan niyo na. Wala na po si Kuya Topper, ate. Hindi. Wag! Huwag kayo lumapit! Wag! Masyado ka sigurong nasasaktan kasi hindi mo nasabi, Miss. Yung mga bagay na gusto mo sana sabihin kay Topper. Pero alam ko naiintindihan ni Topper yung nararamdaman mo. Maging kami habang buhay na mananatili sa puso namin si paring Topper. Hindi niyo ako naiintindihan! Mali ka, ate. Naiintindihan ka namin. Hindi lang ikaw yung nagmamahal kay Kuya Topper dito. Kaya Miss, pakiusap Hayaan mo na muna yung mga taga-funeral service na asikasuhin yung katawan niya para
maburol na siya ng maayos. Sige na ho, kunin niyo na yung katawan ni kuya. Teka lang! Wag! Wag! Sige na mga pre, kunin niyo na yung katawan. Kami nang bahala sa babaeng to. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa mga oras na yon. Kung makukonsensya ba ako dahil sa pagsisinungaling ko kay Kenji na ako talaga ang punot dulo kung bakit wala na ang Kuya Topher niya dahil sa paghamon ko sa aswang nung gabing lasing na lasing ako. O kaya ay malilito ako sa biglaang pagbuhos ng hinagpis ng babaeng nakaalita namin noon. O di kaya may inis ako dahil parang nananadya ang pangalan ng punerarya na Breathless Funeral Service. Pakiramdam ko, namatayan na nga ako ng kaibigan para pa akong tinatarantado ng kapalaran. Miss, Bakit? pwede bang malaman yung pangalan mo? Pangalan? Pangalan ko? Oo. Maureen. Maureen ka pala. Ito kape. Maraming salamat. Maraming salamat din sa pakikiramay ha. Siguro mahal na mahal mo yung kaibigan ko. Ha? Kitang-kita naman kanina kung paano ka umiyak sa kaibigan ko. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit pinili mong bilhin yung bahay na malapit sa amin. Dun sa pwesto ni Aling Marta. Ano kasi? Hindi mo na kailangan magpaliwanag, Maureen. Naiintindihan kita. Kung ikaw naman yung namatayan ng ex-boyfriend, ako naman, namatayan naman ng best friend. Ako, namatayan ako ng kuya. Ang nag-iisang kapamilya ko. Hindi nyo kasi ako naiintindihan Huwag mo na sabihin yan, Maureen. Naiintindihan ka namin. Alam na alam namin ang nararamdaman mo. Hindi lang naman ikaw yung namatayan dito pati na rin kami. Makiramdam ka. Mali ang pagkakaintindi mo sa sitwasyon. Ano? Ha? May sinasabi ka ba, Kenji? Ako? Wala kuya, wala akong sinabi. May bumulong sa akin May nagsalita. Dinig na dinig ko. Talaga kuya Pedring? Wala naman kaming naririnig Ikaw ba, Maureen? Wala. Baka guni-guni ko lang yun dahil sa puyat. Hindi mo ako guni-guni. Nasa isip mo ako. Ha? Kuya Pedring, ayos ka lang ba? May nagsasalita talaga. Kuya Pedring, wala namang nagsasalita sa amin dito ni ate mo rin Ikaw lang yata yung nakakarinig niyan Ako lang? Teka. May nagsasalita talaga Baka minumulto na ako. Minumulto na ako ng kuya mo, Kenji. Ha? Bakit ka naman niya mumultuin, no? Malabong gambalahin ka ni Kuya Topher. Pare Topher, kung ikaw man yan, huwag mo naman ako takutin, Hindi kita tinatakot. At hindi ako si Topher. Si Jefferson ito. May nagsasalita talaga. Layuan mo ako. Lumayo ka. Pare Topher, kung ikaw man yan, sige na, sorry na. Patawarin mo na ako kung iniwan kita ng gabing yun. Natakot lang talaga ako Akala ko kaya mo talunin yung nilalang na yun Lasing na lasing kasi ako Patawarin mo na ako, pare. Kuya Pedring, may alam ka ba sa tunay na rason ng pagkamatay ng kuya ko? Patawarin mo ako, Kenji. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa kuya ko? Lasing na lasing ako noon. Dahil sa kalasingan ko, inawon ko yung mabalahibong nilalang na yun kaya nagpakita siya. Pero tinakbuhan ko dahil sa takot. Iniwan ko mag-isa yung kuya mo dun sa alimaw na yun. Kuya Pedring, alam mo may karamdaman si Kuya Topher, di ba? Sorry na, Kenji. Hindi mo man lang tinulungan yung Kuya Topher ko. Napakamakasarili mo. Sama mo. Ang kapal naman ng mukha mo makiramay dito. Ikaw naman pala yung totoong rason kung bakit pumanaw yung kuya ko Hindi ka niya tunay na kaibigan. Patawarin mo na ako, Kenji. Naduwag talaga ako Pero maniwala ka man o sa hindi, pinagsisisihan ko talaga yung ginawa ko nung gabing yun. Huli na para magsisi, Kuya Pedring. Namatay na si Kuya Topher. Pwede ba umalis ka na dito? Hindi ka tunay na kaibigan ni Kuya. Kaya wala kang karapatang makiramay kung ikaw naman pala yung dahilan ng pagkamatay niya. Kenji, pakinggan mo muna siya.
Di na ako kailangan. Kenji, patawad. Talagang walang sikreto ang hindi nabubunyag. Dahil sa revelasyon ko sa totoong pangyayari nung gabing nasa bahay nila Topher ako tumambay, hindi ako pinayagan ni Kenji na makiramay sa kuya niya. Naduwag man ay hindi dapat yun maging rason para iwan ko yung kaibigan kong mag-isa sa pakikipaglaban. Kung kaya, naintindihan ko yung naging reaksyon ni Kenji. Sa araw ng burol ni paring Topher, hinintay ko muna umuwi lahat ng dumalo bago ako pumunta sa sementeryo. Pero, laking gulat ko nang abutan ko si Morindo na hinuhukay ang bangkay ni Topher. Kahit anong mangyari, dadalawin pa rin kita pare. Kahit na multuhin mo pa ako gabi-gabi. Si Maureen yan ah. Bakit niya hinuhukay yung buntot ni paring Topher? Psst! Hi Maureen! Ano ginagawa mo sa buntot ng kaibigan ko? Teka, aswang ka no? Ikaw siguro yung nanggagambala sa amin. Ipapaalam ko to sa taong bayan. Teka lang. Naku, hindi mo ko mapipigilan oh. Pare ko naman gawin yan. Ano pare? Alam mo, gulo-gulo na ako sa buhay ko eh. Tapos ngayon, makikipare ka pa sa akin. Pare, hindi ako nagbibiro. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag to sa'yo, pero pre ako to. Tama na nga itong biruan na to. Ipapaalam ko sa mga tao yung ginagawa mo dito. Pare ako to, si Topher. Ano? Anong ikaw si Topher? Ang bihira. Huwag ka nga nagbibiro ng ganyan. Alam mo Maureen, pero usog lang sa kaibigan kong namayapa ha. Kahit pa maging babae yun, hindi yun magiging kasing ganda mo. Masyado kayo atang obsessed sa kaibigan ko kaya kung ano-ano na lang yung mga pinagsasasabi mo. Kaya pa nagkaroon ng malaking suso at magandang mukha yung kaibigan ko. Hindi nga magkaroon ng jowa yun kasi walang dating eh. Sahit mo naman malait sa akin. Pero ako nga talaga to, pre. Hindi ko alam kung ano nangyari pero nahimatay ako nung gabing yun tapos... Tapos? Ito! Ayan, kita mo, nagising na lang ako, may suso na ako na ganito. Pero maniwala ka, pre, ako talaga to. Hindi ako naniniwala. Kaya nga ako, iyak nung umaga ngayon eh. Kasi nga hindi ko alam kung paano ako nagising sa katawan na to. Ewan ko, litong-lito ko sa nangyayari at hindi ko rin alam kung paano ko ito ipapaliwanag sa'yo. Nagsasabi ng totoo ang babae yan. Nakikita kong babae ang katawan niya pero lalaki ang kaluluwa. Nandiyan na naman siya. Nabayan mo nga ako. Pare, ano ginagawa mo? Yung boses. Naririnig ko na naman yung boses eh. Kalma lang pare, huwag mong pukpukin yung ulo mo. Baka ikaw naman yung ilibing dito eh. Hindi ka pwedeng mamatay, kailangan ko yung tulong mo. Tama. May tama ang kaibigan mo. Tumigil ka lang ah. Nakakarindi ka. Umalis ka na nga sa isipan ko. Baka babay ikaw tamaan sa akin eh. Pare, wag! Ano ba? Uy, tigilan mo kayo. Huwag pukpukin yung ulo mo. Ay nako. Sige na nga lang. Siguro ay magpapakita na lang ako. Sino ka? Oh, relax. Ako lang to. Si Jefferson. Teka, anong kailangan mo sa akin? Tingnan mo, paring Pedring. Yung kalahating katawan niya kabayo. Tigmalang ka? Pasensya na kung i-eksena ako sa pagtatalo ninyo magkaibigan. Hindi kasi kayo magkaintindihan ang dalawa. Kaya kung hindi nyo mamasamain, ako na lang magpapaliwanag kasi nandun naman ako sa gabi yon. Ako ang saksi nyo. Nakita mo lahat ng pangyayari? Oo! At palagi din kita nakikita sa plaza nagwawalis. Maraming salamat pala sa paglilinis mo ah. Pwera na lang sa kaibigan mong si Petring na. Iniyan ang puno ng pamamahay ko. Ikaw yung nagsasalita sa isip ko? Oo nga. Dahil nagkaroon tayo ng kasunduan. Hindi mo na siguro naalala dahil sa kalasingan mo. Pinasakay kita at inihatid sa bahay mo ng ligtas. Kapalit ng pagpayag mo na gamitin ko ang katawan mo para labanan ang gabunan na iyon. Teka, pumayag ako? Sa sobrang takot mo ng gabi yon, hindi mo na ako pinatapos magsalita at pumayag ka na ng dire-diretso. Nagawa ko yun?
Sasabihin ko pa sa inyo ang nangyari ng gabi yon? Makikinig pa kayo. Kaya kung ibalik ang tunay na katawan ng kaibigan mo, pwede rin kita bigyan ng ginto bilang parangal. Sige. Interesado ako, makikinig ako. Ako din, basta ibalik mo lang ako sa totoong katawan ko. Ang gumagabala sa inyo ay isang kabunan, isang uri na mataas na aswang. Si Mauro, ang dating may-ari ng katawan mo ngayon, Topper. Ilang dekada na siyang pag-aalaga dito at hinahanap niya ang mutya ng akasya na nasa pangangalaga ng lahi namin mga tikbalang. Nakalibing ang tunay ng katawan niya sa mismo lupa na kinatitirikan ng bahay ninyo, Topper. Kung gano'n naman pala, bakit kailangan niyo pang kunin yung katawan ko? Bakit hindi na lang niya kunin yung katawan niya sa lupa? Ang katawan niyang nakalibing ay matagal nang nakalubog. Malamang, puro kalansay na lang yon. Meron na siyang katawan eh. Ito, di ba? Bakit kailangan pa talaga yung kinuha niya? Kinuha niya ang katawan mo dahil nararamdaman niya isa kang birhen. Never been touched, never been kissed. Sa lahat ng nakatira dito, ikaw na mumutanging birheng lalaki na nasa tamang gulang. Kaya unang tagpo ninyo, gustong-gusto na ni Mauro ang katawan mo, Topper. Dahil ang tangi makakahawak sa mutya na pinangangalagaan namin ay isang birheng lalaki. At ikaw yun. Si paring Topper naman palang sadya ng mga gabunan na yun eh. Bakit ako pati ako ginugulo nun? Bakit ikaw? Ginugulo mo ako, tikbalang ka. Dahil madali akong makapasok sa katawan mo. At madali lang tayo magsasanib puwersa dahil duwag ka. Mahina ang pananampalataya mo sa Diyos. Dahil sa kawalan ng pag-asa. Ano? Sa mundo ng dilim, ramdam namin kung gaano kalakas ang pananampalataya ng tao sa kanyang Diyos. Wala ka nun, Pedring. Kaya madali kitang gagamitin bilang panlaban sa taong anyo ni Mauro. Hindi ka nga siguro nagsisimba. Kailangan ko kumayod no. Kahit linggo. Ang tunay na katawan mo, Topper, ay buhay pa. Ang nasa loob ng kabaong na yan ay isang guwad. Peking katawan. Paano namin mababawi ang katawan ng kaibigan ko? Kung hahayaan mo kong gamitin ang katawan mo, sa ngayon, tangiisip mo lang kaya kong manipulahin. Kailangan mo lang ibigay sa akin ang buong pagkatao mo at kaluluwa. Pansamantala. At kung hindi ako pumayag? Makukuha ni Mauro ang mutya ng akasya mula sa pangangalaga namin at mamamatay ang buong lahi namin. Sasakupin niya ang lugar na to at bubuhayin niya ang lahat ng gabunan na nakalibing sa lupaing ito. Hindi nyo lang alam, pero ang lupa na to ay dating sementeryo ng mga aswang. Teka, paano ko naman ibibigay yung kaluluwa ko sa'yo? Para matapos na yung kaguluhan na to. Isang oo lang ang kailangan ko. Kaya tatanungin kita, hayaan mo ba akong makapasok sa kaloob-looban ng katawan mo at magiging kaisa ko? Oh, sige, papayag ako. Pagkasabi ko ng katagang pumapayag ako, naramdaman ko kagad na tumaas ako sa ere. Para bang may puwersang sobrang bigat na pumasok sa kaloob-looban ko. Halos mahimatay ako pero nilabanan ko ito hanggang sa lumapat muli ang mga paa ko sa lupa. Pedring! Pedring, ayos ka lang! Ano pakiramdam mo? Ayos lang naman ako. Yeah! Kailangan na nating umalis dito at maganda. Sigurado akong gagawin lahat ng Mauro na yun para makuha yung mutya at masakop niya yung lugar na to. Tama ka. Magmadali na tayo. Yeah. Bakit may bahing ng kabayo sa tuwing nagsasalita ka? Panira talaga tong tikbalang na to. Hindi niya sinabi na magkakaganito ako kapag pumayag akong makipagkaisa sa kanya. Mawawala din yan kapag napagtagumpayan na natin yung pagtalo kay Mauro na yun. Sige na, halika na. Lo, teka pare, tumalikod ka nga. Bakit? Pre, di pwedeng maglakad lang ganyan. Bihira naman pati ba naman butot na kabayo, kailangan pa talaga tumubo sa likuran ko. Kasama pa talaga to sa kontrata ha? Baka kailangan talaga yan para mas malakas ang talab ng sanib. Parang gusto ko na lang talagang magtago. Magmumukha akong ewan ito eh.
Jefferson naman, uy, magsalita ka na. Parang wala akong naririnig na boses ng tikbalang na yun ah. Ay naku, ewan. Tara tayo na nga. Mabuti sigurong dito tayo dadaan. Walang pwedeng makakita sa'yo na nagkaganyan ka. Mabuti pa. Ihanda ko yung pang-alkontra sa gabunan na yun para naman kahit papano makatulong ako sa'yo. Teka, parang nag-iiba yung panahon ah. Parang magdidilim yung paligid eh. Tanghali pa naman ngayon. Eclipse? Wala namang napabalita magkakaroon ng eclipse ngayon ah. Pedring, tinan mo. May paparating sa kinadoroonan natin. Si Topper! Teka, si Mauro yan! Sa katawan mo! Teka, paano niya nalaman na dito tayo? Hindi ko alam. May dala siyang mga bitag. Si Kenji. Bihag na si Kenji. Napakawalang hiyahan niya talaga. Kapal naman talaga ng kupal na yun oh. Akala niya talaga kinagwapo niya yung pagnakaw niya sa katawan ko. Oh, bakit? Isang banda ka namang gumwapo, Aber? Wow, magbabangayan pa talaga tayo dito. O yun na ang gagawin natin. Hayaan lang natin siya lumapit sa atin. Kayo pala! Ano? Ayos mang ginawa ko? Nagsaya ka ba ngayon sa bagong katawan mo, Topper? Hindi ka na nga pala si Topper ngayon kundi si Maureen. Bitiwan mo yung kapatid ko! Agawin mo kung kaya mo! Akala mo ikaw lang ang may alas sa atin ha? May laban din kami sa'yo, Mauro. Talaga? Asan yung tikbalang na yun, ha? Nasa harapan mo siya. Ako ba yung pinaglololoko mo? Bakit ba? Nagsanib puwersa kami. Kaya kung inaakala mo magiging madali ang lahat para sa'yo, nagkakamali ka. Kaya pala ganyan ang itsura mo. Ano pakiramdam na may buntot ngayon ng kabayo? Ayos lang. Nakakatawa ka tignan. Mas nakakatawa ka. Sa lahat ng pwedeng nakaawi na katawan, yan pa talagang sa damulag yun na pagtripan mo. Akala mo kinagwapo mo yung katawan niya, Mauro? Pasensya na pero usapang lalaki lang ha. Ang pangit ng itsura mo. Pare, parang di naman si Mauro yung tinamaan sa sinabi mo kundi ako eh. Isip ka naman ng pangmalakas ng banat laban sa aswang na yan. Hindi naman ako nasasagasaan. Busit na ka konti, Brad. Pasensya ka na pare. Pati ako nalilito ako eh. Kasalanan mo naman talaga lahat ng to, Pedre. Sino ba namang nang iwan ng kaibigan matapos akong hamunin? Hindi ba't ikaw? Ikaw ang may dahilan kung bakit nasa ganitong sitwasyon kayo ngayon. Huwag ka masyado pakampante. Dahil mababawi din namin yung katawan niyan eh. Oy, mo dyan nakakasya. Akin na. At baka mamaya magbago pa yung isip ko at ibalik ko ang katawan na to sa kaibigan mo. Ganun ha? Hindi! Hindi ko ibibigay ang mutya. Ganun pala ha? Akala nyo ba talaga madali lang ako talunin? Dali-dali ko lang kayong lokohin eh. Di nyo man lang naramdaman na kasabwat ko ang mga taga Breathless Funeral Service. Walang giya ka talaga? Di nyo rin naman ibibigay sa akin yung mutya ng akasya. Di boys, durugin ko na lang yung buto ng batang to. Wag! Hindi kami makapag-atake ng buong puwersa kay Mauro na ngayon ay nasa katawan ng kaibigan kong si Topher. Dahil ginawa nitong hostage si Kenji. Sa tuwing atake kami, ginagamit nitong pansalag ang katawan ng bata. Kung kaya't puno ng pag-aalangan ng bawat kilos namin na labanan siya. Ay nako, napakasaya ko talaga dahil sa ilang taong pamamalagi ko sa katawan ng babaeng bayaran na yan si Maureen. Ay nakuha ko na rin ang katawan ng lalaking to. Hindi ka gwapuan pero pwede na rin, ayos na rin. Hoy! Pwede ba? Nang nakaw ka na nga lang ng katawan ng iba, nilalait mo pa? Balik mo na nga yung katawan ko. Kahit ganyan ang katawan ko, mabait naman ako sa panloob na katauhan, no? Kaya pwede ba ibalik mo na yan? Mas lalo lang pumapangit yun ng katawan ko dahil sa'yo eh. Tanggap ko na hindi kagwapuan yung mukha ko eh. Pero hindi ko tanggap na pati yung kaluluwang nagmamay-ari niyan, pangit ang ugali.
Ibigay niyo na muna ang mutya ng Akasha. Akala niyo ba hindi ko mararamdaman at malalaman? Naramdam na ramdam ko kanina na nakipagsanib yung kabayo na yun sa kaibigan mo. Kaya nga nagkaroon ng eclipse eh. Dahil ang hari ng mga tikbalang ay nakipagsanib sa isang tao na may katawang lupa. Eh ano naman? Hindi magtatapos ang eclipse na to at matatalo na rin kita. Oo nga. Kuya! Kuya, tulungan niyo ako! Huwag ka mag-alala, Kenji. Mababawi ka rin namin sa lalaking yan. Letnik mo! Patuloy pa rin ang pagpupumiglas ni Kenji mula sa pagkakahawak ni Mauro na ngayon ay nasa katawan ni Pedring. Sa sandaling nagtama ang mga mata namin ni Kenji ay kinindatan ko ito at kaagad din nakuha ng bata ang ibig kong sabihin. Kinagat nito ang kamay ni Mauro dahilan para mabitawan nito si Kenji. Dali-dali akong tumalon para saluhin ang nauhulog na si Kenji. Aray! Letnik ka talagang bata ka! Halika dito, Kenji! Ano? Akala mo siguro ikaw lang yung marunong kumagat, no? Hindi lang aswang ang may ngipin, Mauro. Paalala ko lang tayo ang magtutuos. Kung nagmamadali ka sa kamatayan mo, pues, pagbibigyan kita! Alam mo, may naisip ako eh. Alam mo ba na kung may gawa sa hukay na to, nagbabaka sakaling mabawi ko yung katawan ko. Ano kayang pwedeng gawin sa lupang nahukay ko, no? Ano? Mas bagay siya kung isasabi ko siya sa mga mata mo. Ah! Aray! Ang mata ko! Ang sakit ang mga mata ko! Pare! Ako na! Tingnan mo, may kung anong humiwalay sa katawan ko. Yung kaluluwa ng lalaki, tumilapon dahil sa sipa ni Kuya Pedring. Pare, nagawa mo! Nangalis na yung kaluluwa ni Mauro sa katawan ko! Are! Pare? Parang mapupugto yata yung hininga ko eh. Pre! Parang may umihigop sa loob ko. Pre! Oh, parang may lumalabas sa katawan ni Kuya Pedring. Ano yan? Tao na may mukha ng kabayo. Tikbalang! Oh, karma! Ako na to, si Jefferson. Jefferson? Ikaw yung sumanib sa akin? Oo! Akala ko ba nasa isip lang kita? Ito ang tunay na anyo ko, Pedri. Ako ang tikbalang na kumakausap sa'yo. Pinilit kong humiwalay sa'yo para lumiwanag na ang araw at tuluyan ang maputol ang eclipse. Oras na masinagan ang kaluluwa ni Mauro ng araw ay masusunog ito. At yan na rin ang katapusan ng kasamaan niya. Parang may sinasabi yung kaluluwa niya pero wala tayong naririnig eh. Ganyan talaga ang kaluluwa. Hindi mo sila maririnig kung wala silang katawang tao. Lumiliwanag na yung buong paligid. Yung kaluluwa, unti-unti siyang naglalaho. Hindi lang siya basta-basta naglalaho. Tingnan niyo, umusok siya. Nasusunog siya. At dahil yan sa sinag ng araw, Sa wakas, makakabalik na rin ako sa tunay kong katawan. Napuwing si Mauro at kasabay nito ang biglaang pagkilos ng aking katawan na parabang may sarili itong pag-iisip. Sinipa ko si Mauro na kasalukuyang nasa katawan ni Topher nang napakalakas dahilan para humiwalay ang kaluluwa ni Mauro sa katawan nito. At kasunod nun ay nakaramdam ako ng puwersa na lumabas sa katawan ko at nakita ko ang tunay na wangis ni Jefferson. Dahil sa paghiwalay ng aming katauhan ni Jefferson ay naputol ang eclipse na siyang ikinasunog ng kaluluwa ni Mauro dahil sa sinag ng araw. Nawala na siya. Wala na si Mauro. at sa wakas, wala na rin gagambala sa aming kaharian. Saan ka pupunta? Uuwi na ako sa aming kaharian. Pero teka, paano si Topper, yung kaibigan ko? Nga pala, ibabalik ko pa pala siya sa totoo niyang katawan. Pasensya na. Masyadong natala ako ng gusto ng damdamin.
Na-excite lang ako sa magandang balita. Ibabalita ako sa aming mga kalahi. Ayos ah. Kuwang-kuha mo yung pananalita naming mga tao. Tatagal ko ba naman sa puno ng akasya sa plaza? Malamang sa malamang narinig ko kung paano kayo magsalita. Kaya nga binibigyan ko na lang din ang pangalan ng sarili ko para kasi ninyo. Jefferson pa talaga napili mong pangalan. Ganda naman ang pangalan, mukha namang kabayo. Aba teka, may sinasabi ka ba bata? Wala ho. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin, Pedring. Kay Topper sana ako hihingi ng tulong kaso no choice na ako. Naunahan ako ni Mauro, kaya ikaw na lang ang sinaniban ko. Maraming salamat din sa tulong mo. Akala ko mawawala na ako ng kaibigan Ikaw naman kasi, lakas ng trip mo. Naghahamon ka ng laban na wala ka namang kalaban-laban. Ang dali-dali lang sana talunin na Mauro na yon kung hindi mo lang sana hinabol. Panira ka ng plano Anong ibig mo sabihin? Simula nang nakaalitan niyo yung babaeng si Maureen, nangawak naman talaga ni Mauro. Nakabantay na ako kay Topper. Hindi sa'yo. Masyado kasing lasinggero ka Ang itim ng buti mo. Nagpapaliwanag ka na nga lang. Pinamumukha mo pa sa akin na makasalanan ako. Hindi naman sa ganon. Pero ito, totoo na to. Nung gabing hinamon mo si Mauro, dapat pagpapakita ko sa kanya kasi kabilo ka ng buwan yun. Paano nagwala ka? Matay si Topper. Kaya minabuti ko na lang na ikaw na lang ang saniban ko para kahit papano ay may katawang lupa akong panlaban kay Mauro. Ganun pala yun? O naman! Teka lang mga pre ba? Mga napapasarap na yung kwento nyo. Pwede ba ako muna? Balik yun naman muna ako sa katawang ko. Sa mga to. Darating tayo dyan. Sa ngayon, kailangan ko munang bumalik sa karyan namin para kunin muna ang mutya ng akasya. Kailangan tanging susi para maputol ang sumpanan nila kay ni Mauro sa katawan mo para makabalik ka na. Ano mangyayari? Kailangan lang natin pagtabihin ang kanilang katawan. Si Maureen at si Topper. Hihiling tayo sa mutya at pagliwanag doon magiging maayos na ang lahat. Teka, babalik ka naman di ba? Oo naman. Babalik ako dahil pangako ko yun. Sumpa man, kahit sunugin niyo pa ang puno ng akasya sa plaza. Sige, hihintayin ka namin dun sa bahay ko. Dun kami dadaan sa masikip na eskinita. Baka kasi may makakita sa amin dun Mahirap nang ipaliwanag ang sitwasyon natin ngayon. Sige, kita na lang tayo doon. Nawala na siya. Bumalik na tayo sa bahay natin. Pwede mo ba akong sampalin, Kuya Pedring? Ha? Bakit naman? Para kasing nananaginip ako Ako nga, akala ko riot lang ang pinaka nakakakilabot na mararanasan ko sa buong buhay ko. Meron pa palang mas malala. Kung sa Maynila, kapit patalim ako doon. Dito naman sa probinsya, kapit dilim yung ginawa ko. Anong ginagawa mo? Malamang binabalik ko sa dati yung lupang inukay ko. Tulungan na nga kita dyan. Baka mamaya mahuli pa tayo ng dating doon sa bahay. Doon pa naman didiretso yung tikbalang na yun. Pag hindi natin siya naabutan doon, habang buhay ka na lang talagang magiging si Maureen. Anira kasi ang Mauro na yun Paano mo naman pala nalaman na Maureen ang pangalan ng babaeng yan? Dahil sa kwintas na to, at saka may nakita din ako sa kwarto nito panyo na may nakaburdang pangalan, Maureen. Kaya pinagpalagay ko na lang na Maureen yung pangalan ng babaeng to. Nakabalik ako sa katawan mo. Alam mo, magtatapat ako sa kanya. So babaeng to? Oo, sasabihin ko na love at first sight ako sa kanya. Ako sa'yo. Tutulong na lang din ako sa pagbabalik niyo ng lupa sa hukay. Ay, mabuti pa para mas mapadali tayo dito. Pero kuya, may tanong ako. Ano yun? Kung si Mauri may hawak sa katawan na yan, bago pa niya nakuha yung katawang lupa mo, nasa yung kaliwal ng katawang yan. Yung totoong mo rin. O nga ngayon ko lang naisip yun. Magmadali na tayo. Tsak naman ako magagawa ni Jefferson ang paraan ng lahat Matapos naming maibalik ang lahat ng lupa sa hukay na ginawa ni Topher, na kasalukuyang nasa katawan pa rin ni Maureen, ay kagad din kaming bumalik sa bahay ko. Doon ay nadat na namin si Jefferson na naghihintay. Dala-dala ang isang munting batong kumikinang.
Pinagtabi namin ang katawan ni Maureen at Topher at umiling sa munting bato. Nagliwanag ito at tagumpay na bumalik si Topher sa tunay niyang katawan. Pero meron nga lang itong naiwang problema. Dito ka, Topper. Tumapit ka sa tunay mo katawan para magkawan ko na ng kahiligan. Sige na pare. Oo, ito na. Ipikit mo ang iyong mga mata. Napikit na. Muting mutya ng akasya sa prinsipe ng mga tikbalang. Makinig ka. Tingin ang kahilingan ng katawang hindi na magkatugba ng kaluluwa. Ibalik mo sa dati niyang wangis at sa dati nitong pagkakagawa. Tingnan mo, Kuya Pedring. Nagliliwanag yung bato. Maganda sinyalis to. Kabalik na si Kuya Topher sa tunay niyang katawan. Ayun na, gumagalaw na yung daliri ng kuya mo, Kenji. Pinubukan na niya yung mga mata niyo. Aray! Pare, ikaw na ba yan? Nakabalik ka na ba? Teka, ba't nabibilipit ka sa sakit? Ang sakit ng mga mata ko. Hindi ko matilat na maayos yung mga mata ko, pare! Naalala ko na, Kuya Topher. Di ba sinabuhay mo si Mauro ng lupa sa mata? Kaya nga nasipa siya ni Kuya Pedring eh. Eh nasa katawan mo yung kaluluwa niya nun. Kaya malamang Kuya Topher napuwing ka. Pambihira naman oh. Kagagawan pala natin yan kaya sumasakit yung mata mo. Ikaw naman pala yung nagsaboy ng lupa sa sarili mo katawang lupa eh. Aba malamang. Hindi ko maisip na katawang lupa ko to sa mga oras na yun oh. Ang tanging naisip ko lang ay matalo si Mauro. Sakit ng mga mata ko. Ikaw mo nang gumalaw, Kuya. Kinaipan ko yung mata mo. Sakit talaga ng mata ko. Oh, nawala na ba yung puwing, Kuya? Parang nawala na. Pero may sakit pa rin pero konti na lang. Buti naman. Oh, teka. Bakit parang ikaw lang yata yung naggising paring Topper? Parang lantang gulay si Maureen, oh. Jefferson, may mali ba sa ritual na ginawa mo? Hindi. Flawless ang performance ko. Lang yata ako nagkaroon ng palpak na ritual ah. Pero bakit si Maureen hindi siya gumagalaw? Ulitin na lang natin ang paghiling sa mutya. Umiga ka muna ulit dito, Topper. Katabi na katawan ni Maureen. Ito na. Nakahiga na. Kunting mutya ng akasya sa prinsipe ng mga tikbalang. Makinig ka. Dinggin ang kahilingan ng katawang hindi magkatugma ang kaluluwa. Ibalik mo sa dati niyang wangis at sa dati nitong pagkakagawa. Nagliliwanag na naman ulit yung bato. Baka sa pagkakataon to, hindi na palyado. Sana nga. Pre, Teka, bakit bumalik sa katawan ni Maureen yung kaluluwa ni Topper? yung boses ko. Bumalik ulit ako sa katawan na to. Isa pa ulitin mo, Jefferson, yung ritual. Doon mo ko ibalik sa totoong katawan ko. Imposible to. Minsan, sa tanang buhay ko hindi ako nagkamali ng ritual. Hindi kaya may mga mali sa mga sinasabi mo? Pedring, matagal ko nang ginagawa ito. Wala mong magkamali ako. Ulitin na lang natin ulit. Baka sa pagkakataon to gumana na ng maayos. Isa pa ulit, Jefferson. May mali talaga dito eh. Sige. Uulitin ko ang ritual. Munting mutya ng akasya sa prinsipe ng mga tikbalang. Makinig ka. Tingin ang kahilingan ng katawan ay hindi magkatugma ang kaluluwa. Ibalik mo din sa dati niyang wangis at sa dati nitong pagkagawa. Nakabalik na ako! Sa wakas! Bakit ganito? Hindi pa rin siya nakakabalik. Ulitin natin. Topper, huwag ka munang bumangon dyan. Ulitin natin hanggang sa magising ulit si Maureen. Makailang beses na naming inulit ang paghiling sa mutya ng akasya, pero hindi magising-gising si Maureen. Nagpapalit-palit lang ang kaluluwa ni Topher sa katawan niya at kay Maureen. Walang nagawa si Jefferson kundi ang bumalik sa kaharian nila para malaman kung bakit hindi magising si Maureen, at sa kanyang pagbalik ay dala nito ang balitang ikawawasak ng puso ko. Kuya Topher! Kuya Pedring! Gising! Nagbalik na si Jefferson! Jefferson? Ano na balita? Natanong ko na sa pinakamatandang tikbalang doon sa kaharian namin.
At ang sabi niya, hindi natin mabubuhay muli ang babaeng si Maureen. Hindi? Bakit? Aswang di ba siya? Ang babaeng ito, si Maureen, ay matagal nang patay. Ano? Ilang taon nang lumipas simula nang naging tahanan ito ng kaluluwa ni Mauro. Ginawa namin ang lahat pero hindi namin maibabalik ang kaluluwa niya sa katawan niya dahil ang kaluluwa niya ay nakatawid na sa kabilang buhay. Hindi ba pwede tawagin ulit pabalik? Hindi. Ilang dekada na simula na mahiwalay ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Ano nang gagawin natin ngayon? Ang tanging magagawa natin ay ipahinga ang katawan ni Maureen dahil yun ang nararapat. Ilibing niyo siya. Pare, hindi mo na may pagtatapat sa babaeng ito yung pagmamahal mo. Wala na sa mundong ito yung kaluluwa niya eh. Wala na bang ibang paraan, Jefferson? Wala na. Pasensya na, Petri. Gusto kitang tulungan pero walang sino man ang dapat sumuway sa batas ng kamatayan. Naiintindihan ko, Jefferson. Maraming salamat sa'yo. Tanggapin mo ito. Ano to? Hiblayan ang gintong buhok ko. Maaari mo akong tawagin kung kailangan mo ng tulong. Babalik ka na ba sa kaharian mo? Oo, bata. Pero bago ako bumalik, binigyan ko kayo ng karapatang humiling sa mutya ng isang hiling. Humiling? Oo, pero tanging material na bagay lamang. Isang hiling lang? Di po ba pwede kahit 3 hiling para tigisa kami? Hindi, isang hiling lang. Wala akong maisip eh. Ikaw, Kuya Topper. Mas mabuti siguro si Pare Pedring na lang ang humiling. Ikaw ba pare, anong hinihiling mo? Ako? Oo. Wala akong maisip eh. Hindi, meron yan. Mag-isip ka. Hanggang dito muna ang ating kwento. Ngunit hindi rito nagtatapos ang gabi. Huwag mong hanapin. Ang mga bagay na nagmamasid ay mas masipag maghanap kaysa sayo. Ngayon, isara natin ang aklat, ngunit huwag ang pakiramdam. Doon nakatira ang mga alaala na babalik sa tamang oras. Ako ang tagapagsalaysay. Magpapahinga ako, pero mananatili ang bantay sa dilim, paalam at makita kang muli.